Hi guys, good morning. I have something to tell you. May sasabihin ako sa inyo mga Mariat. Kahapon, we went to Naga sa boardwalk mga Inday kami ni Dudong. Kasi nga gusto namin i-spend yung the rest of the time while he's here in the Philippines. So we went to Naga Boardwalk mga Inday just to have fun seeing the scenery na kaming dalawa lang. Dala ko yung phone ko na iPhone 40 Pro Max, yung latest na na binili sa akin ni Eric. Regalo daw niya yun sa akin. Pinag-iingatan ko talaga yung cellphone na yung mga Inday kasi bigay nga niya sa akin. Tapos ginamit ko pa yung cellphone sa sasakyan namin na GPS kami papunta ng Naga Boardwalk. And then pagdating namin doon, nagutom kami. Kinuha ko yung phone ko sa phone holder sa car namin. Tapos pinasok ko sa bag ko. And pumunta kami sa Chowking. Tapos doon kami kumain sa Chowking. Pagkatapos namin kumain sa Chowking, ayun na, naglalakad-lakad na kami papunta doon sa boardwalk sa Naga mga Inday. Umupo kami doon sa bench doon sa boardwalk mga Inday. Tapos for spending time to each other, and dinala ko yung cellphone pero hindi talaga ako nag-cellphone nung time na yun. And hindi rin nakita ni Eric na nagpalabas ako ng cellphone. So ayun mga Inday, nakaupo kami sa benches doon. Tapos tumayo ako. Pumunta ako sa gilid ng view para tumingin ng mga isda, tumingin sa dagat, ganun. Tapos pagkatapos, mga 20 minutes siguro kami nakatayo doon. Tapos umalis na kami, nilakad namin ng buong plaza sa Naga. Tapos pumunta kami doon sa circle ng mga Inday, ng plaza sa Naga, yung may circle tapos may tubig na bumubuhos. Pumunta kami doon, dinala ko si Eric doon kasi first time nga niya doon. Tapos sabi ko na, let's take picture. Pag sabi ko ng let's take picture, pag open ko sa bag ko, wala na yung cellphone ko. Iba kasi yung feeling na pag wala sa bag mo, tapos alam mo na hindi nawala or saan mo lang nalagay, na misplace mo lang, hindi ka talaga kakabahan. Pero yung sa akin mga Inday, kahapon, inabahan na talaga ako mga Inday. So, pagtingin ko sa bag ko, nakita agad ni Eric yung itsura ko na parang nasa-shock ako. Like, I was so shocked, where's my phone? And then, sabi ko, where's my phone? Where's my phone? So, kinabahan, kabog yung dibdib ko mga Inday ba. So, bumalik kami sa dinadaanan namin. Isang beses lang talaga kami nag-stop over na pumupo doon sa benches na yung mga Inday. So, si Eric, bumalik sa Chowking. Pina-review talaga niya yung CCTV, yung around 4 o'clock yesterday na mga Inday nangyari. So, 3 times talaga pina-review ni Eric yung CCTV sa Chowking. Pero never talaga akong nag-open ng bag ko at magkuha ng cellphone. So, ako naman doon mga Inday, bumalik ako sa plaza, lahat ng mga tao doon na nakaupo at saka nakatambay, tinatanong ko kung may nakita ba sila na cellphone, at tinatanong nila kung anong cellphone. Sabi ko iPhone 14 Pro Max. Pag sila yung nakarinig ng iPhone 14 Pro Max, parang namangha sila mga Inday ba, at sinasabi nila sa akin na naku ma'am, bihira na, siguro pag Android may kapasidad pa siguro na isa ulit, pero pag iPhone tapos 14 Pro Max pa, hindi, bihira na yung ibalik ma'am. So natatarantan ako mga Inday na para ako lumulutang. Ang mahal kasi yung bili ni Eric nun sa akin mga Inday, mga 86,000 yung bili sa akin ni Eric noon. Tapos first time ko pa magkaroon ng cellphone na ganun kamahal mga Inday. So lahat ng mga tao, mga 3 hours akong nag-ikot-ikot mga Inday. Tapos sabi ng mga nagpa-announce na ako sa buong plaza sa mga security guard mga Inday. So sabi ng isang guard mga Briet na puntahan ko daw yung city hall nila at i-review lahat ng mga CCTV doon. So pumunta kami sa city hall ni Eric around 6 o'clock na, nawala ng 4 o'clock mga Inday. Pagka 6 o'clock, nalibot na namin lahat. Halos na familiarize ko na yung mga mukha ng mga tao doon sa plaza. Pumunta na kami sa City Hall at i-review yung CCTV. But suddenly mga Buriat,
yung CCTV pala sa Naga is hindi nakaabot doon sa inupuan namin doon sa boardwalk. Yung ano lang, yung mostly sa CCTV sa Naga is nasa kalsada lang, nasa gilid lang ng office, hindi talaga doon sa boardwalk, which is mas mabuti na malagyan talaga nila ng CCTV doon sa boardwalk kasi marami mga tao doon nagtatambay, naglalakad, para aware sila sa mga mangyayari, di ba? May copy sila. So, sinabi ko sana magkaroon kayo ng CCTV para kung may mangyari man kagaya ko is masusolusyonan agad. Tapos, ayun, parang lumulutang na talaga ako mga Inday na parang feel ko na nawala na talaga na hindi ko na makita yung cellphone ko. Tapos si Eric, alalang-alala si Eric kasi lahat ng mga transaksyon namin andun talaga sa cellphone ko. So, may kinausap akong isang grupo ng mga young people, mga Inday na kasi yung sa gilid namin na nakaupo is mga bata, parang mga high school. Tapos, naalala ko, umupo kami doon, pero hindi ko naalala na naglabas ako ng cellphone. So, hindi ko talaga naalala mga Inday na naglabas ako ng cellphone. So, hindi talaga kami umalis. Hindi talaga kami umuwi mga Inday. Kasi nakita rin ni Dudong na sobra ko I was very upset. I was very kanang naano na ko mga Inday ba kanang nakulbaan na chukog maayo, and then I'm starting na to cry na nga knowing na nawala na talaga yung cellphone ko kasi 3 hours na kaming naghahanap. So may nakita ako doon na group of friends na mga bata pa, mga young people, may iPhone din sila mga Inday. So sinubukan ko mag-login yung iCloud ko kasi ang nakagandahan kasi sa iPhone is nakastore lahat yung storage mo sa iCloud mo. So kahit na mawala man yung device mo, yung mga files at mga photos at videos mo nakastore pa rin doon sa iCloud mo. So nagtry ako mag-login gamit sa kanilang cellphone mga Inday. Tapos nilagay ko doon na I lost my phone para kung sino mang nakakuha ng phone ko mga Inday is hindi talaga nila magagamit. Isa rin to sa feature ng iPhone mga Inday na kapag nawala or kinuha or nanakaw yung phone mo ng iPhone, kahit anong gawin nila mga Inday is hindi talaga nila ito magagamit. Unlike sa Android kasi easy to reset lang, pero ang iPhone talagang pupunta ka pa sa expert para ipareset ang phone mo. So, ayun mga Inday, I lost my phone, ganun mga Inday, tapos hindi talaga niya ma-open. So, at 7 o'clock at the evening, last night mga Inday, nakapag-desisyon na kami ni Eric na umuwi na lang kasi 4 hours na kami na andon, nag-walking kami ng walking, ganun mga Inday, hanap ng hanap. Pero wala, sabi ni Eric na umuwi na lang tayo, tapos trabahuin mo yung mga files mo doon sa laptop mo kasi yung laptop is bigay din niya sa akin, which is Apple din yung laptop ko, MacBook Air. So na-sync in ko doon yung files ko. And nung umuwi kami mga Inday, I was so sad, I was so upset, frustrated kasi bakit anong nangyari? Hindi ko talaga naramdaman or hindi ko talaga hawak ko yung cellphone ko. Tapos, I check my bag kung may ito yung bag na ginamit ko mga Inday ko. Ito. So, itong bag na ito mga Inday is palagi lang itong nasa harap ko. Ganun. Palagi yung nasa harap ko or nasa gilid ko mga Inday. I keep thinking, anong nangyari? Kasi wala talaga akong matandaan. Tapos si Eric, wala ding matandaan na naghawak ko ng cellphone. So, pag uwi mga Inday, iniisip ko sobrang mahal, tapos nawala, para lang akong mas mahal pa yun sa motor mga Inday. So, sabi ni Eric, para daw hindi ako malungkot ng masyado, tapos pauwi na rin siya sa susunod na araw, bibilhan na lang niya ako ng bagong iPhone. So, sabi ko, pinaiyak mo naman ako, pero hindi ko gusto na bumili agad ng iPhone kasi napakamahal. Parang hindi siya, para sa akin mga Inday, enough na yung cellphone na binili na sa akin ng pinakamahal na cellphone. Tapos, enough na yun. Ayaw ko nang magbili pa ng mga mamahaling cellphone. Ganun mga Inday, kasi hindi kasi, parang hindi materialistic or hindi ba, anong tawag doon, basta kay diligid siya ideal ba na bumili ng bagong iPhone na nun kamahal. So, gusto man talaga na Eric yung bumili.
So, pagdating ko dito mga Inday, ilang ulit kong kinontak yung cellphone ko, ilang ulit kong tawag mga Inday. Time nagtawag ako, pero hindi na talaga makontak yung cellphone ko. Hindi na, out of coverage area na yung cellphone ko mga Inday. So, nalaman namin na wala yung phone ko is alas 4:15. Tapos nakaupo kami doon alas 4. So, 15 minutes lang yung nakalipas mga Inday. Hindi ko na talaga makontak yung cellphone ko, which is, na-charge ko yun 100%. Pag uwi namin parang lungkot ko. Nakita ni Eric yung lungkot ko. Kaya, ayun. So, this morning mga Inday, around 6 o'clock, nag-search ako sa Facebook tungkol sa Naga News Report. Tapos may nakita ko doon na updated yung page ng taga-Naga mga Inday. Kaya nag-message ako sa kanya na, Sir, pwede po bang pakipost sa inyo? Baka po may nakakita or nakakuha ng cellphone ko na iPhone 14 Pro Max doon sa Naga Boardwalk yesterday. Ganun mga Inday. Tapos si Eric, sabi ni Eric na baka wala mag-claim kung walang reward. So, bigyan natin ng 10,000 reward. So, naglagay ako doon na kung sino man makasauli ng cellphone namin, we will give you a reward for 10,000. Tapos, pumunta na kami kaninang umaga ni Eric sa mall kasi nga, naghanap kami ng bagong iPhone na ipapalit kasi gusto niya akong bilhan, which is, ayaw ko naman talaga, pero gusto niya. So, sinuportahan ko lang siya. So, pumunta kami doon sa SMC side mga Inday. Naghanap kami ng mas hindi masyadong mahal na iPhone. At yun pa rin, iPhone 14 pa rin yung pipilhin niya. Tapos, yung latest ngayon is iPhone 15 na siguro. Pero ayaw ko talaga mag-upgrade. Gusto ko lang yun. So, ilang store na namin yung nilapitan mga Inday para i-compare namin yung price. Yung price na cheaper na nalaman namin is 74,990. Sabi ko, sobrang mahal. Pang negosyo na yan, pang kapital na yan. Ayoko na. Sabi ko, ganun mga Inday. So, buti mga Inday, yung panahon na, yung time na malapit na talagang bayaran ni Eric yung iPhone, may tumawag sa akin. So, nung tumawag sa akin yung Android phone ko mga Inday, search ko yung Android ko. Yung Android phone ko na Inday, yung Vivo ko, may na-receive ako ng call. And then, hindi ko parang nasagot yung call, kinabahan ako. At may feeling ako na tungkol to sa cellphone ko na nawawala. So, sinagot ko, tapos sabi niya, hello ma'am. Ma'am, ito po yung, tumawag po ako para po pagbigyan kayo ng hint tungkol sa cellphone yung nawawala. Sabi ko, thank you Lord, may nabigay sa akin ng hint. Tapos sabi ko, ma'am, ano po yun ma'am? Sabi niya, ma'am, hindi po ako yung nakakita sa cellphone niyo, pero yung kaibigan ko po ang nakakita. Pero, ang hinala ko po, at saka nakikita is, ayaw po nilang ibigay yung cellphone mo. Ako po yung nagigilty sa ginagawa nila, at saka friend ko sila. Kaya po ako tumatawag sa inyo. Tapos, sabi niya, ma'am, huwag niyo lang pong sabihin, ma'am, na tumawag ako sa inyo kasi natatakot ako na baka ako yung balikan ng friend ko, baka magalit siya sa akin. Sabi ko, huwag ka mag-alala kasi ginawa mo yung tama. So, ayun mga Inday, sabi niya, chinat niyo yung friend niya na may klase pa, nag-aaral para, nung nakakuha ng cellphone ko, is nag-aaral para sa Seventh-day Adventist dito sa Cebu. Sabi ko, hala, Seventh-day Adventist, ganun. Tapos, sabi niya na, ma'am, ako kasi yung nagigilty sa ginawa niya, kaya ako yung tumawag sa iyo. Ma'am, huwag mo lang sabihin sa kanya na sinabihan kita kasi ayaw kong masira yung friendship namin. Sabi ko, huwag ka mag-alala, ma'am. Sabi ko, saan siya ngayon? Sabi niya, andito po siya inside the school, ma'am. May klase po siya. Sabi ko, anong nangyari? Bakit hindi siya kumontak sa akin? Sabi niya, kagabi, sabi daw niya na ibinigyan daw siya ng cellphone ng mama niya, iPhone. Tapos, gustong tumingin yung friend niya, yung honest na lady. Ayaw ibigay yung phone. Nagtanong daw yung girl kung saan pwedeng makaayos ng iPhone. Kasi yung iPhone daw niya na binigay ng mama niya is na-puky daw. So, gustong kunin ng friend, gustong tingnan ng friend kung ano yung phone talaga or baka may ma-recommend siya na store na pwedeng pag-ayusan ng cellphone. So, pag-open niya sa cellphone mga Inday, kasi yung profile ng cellphone ko is yung proposal naming dalawa ni Eric. Yung picture na nasa wallpaper ng cellphone ko is yung
Kami dalawa ni Eric. So, pag open niya, sabi niya, ito pala yung nanay mo. So, pag sabi niya na ito pala yung nanay mo, medyo namutla na daw siya mga Inday. Tapos, hindi siya nakasagot. Tapos sabi niya, nakita ko lang, sa totoo niyan ate, nakita ko lang yan doon sa Naga Boardwalk. Tapos wala nang signal, wala nang SIM card. Tapos sabi niya, siguro ate, inabando na ito ng may-ari kasi wala nang SIM card. Oh my gosh, sino ba namang tao dito sa Pilipinas na mag-abando ng iPhone 14 Pro Max? Naiabando na lang kasi ayaw na ng may-ari. May tao ba lang ganun? Ang mahal. Sabi niya, hindi yan totoo. Sinong batang tao na mag-abandon din ng mamahal? Sabi niya, yung kaibigan niya na honest, paulit-ulit na i-surrender yung cellphone. Sabi ng girl na nakakuha ng cellphone ko, sabi niya, wag ka na mag-alala ate, okay na, tinawagan na ng uncle ko yung may-ari ng phone. Which is, hindi ako naka-receive ng tawag. Kahit sino. Yun lang yung honest na girl. So sabi niya, ma'am, ilang ulit na ako nag-asa kanya na to take picture sa cellphone para isend ko sa'yo, pero ayaw niya talaga. Mas mabuti na puntahan mo na lang dito. Ang lakas ng ulan mga Inday, hindi na kami nagsasakyan kasi super traffic. So nagmotor na lang ako. Ang lakas-lakas ng ulan, pinuntahan ko talaga siya mga Inday. Tsaka hindi ko na rin malocate yung cellphone ko that time kasi kinuha nila ng SIM card. Pero yung palapit kami doon sa cellphone mga Inday, parang yung kaibigan ko may na-detect, na-locate yung phone ko. Tapos andun talaga sa 7th-day Adventist school na yun mga Inday. So, napunta ako doon, kinausap ko silang dalawa. Tapos, kahit na, gusto ko lang i-share to mga Inday kasi kahit na may mga maraming tao na hindi talaga honest sa mundo natin, may mga tao pa rin talaga na i-choose o piliin yung tama kaysa magsinungaling. Yung may mga tao talaga na mas maganda yung kalooban, mas malinis yung kalooban, na gusto nilang itama yung pagkakamali ng kanilang kaibigan, na willing siya na masira yung relationship nila as a close friend para lang sa tama. And natouch ako doon mga Inday. So instead na ibigay ko yung 10,000 reward doon sa babae na nakakuha ng cellphone ko, nagsasinungaling pa rin siya. Sabi niya, kasi next week ma'am, plano naman yun ibalik sa'yo. Bakit pa next week? Bakit? Why not on that day or now? Bakit yung kaibigan mo pa ang nag-ano sa akin? Nag-contact sa akin time to time, nag-update sa akin. Tapos, yung mga explanation ng girl na nakakuha ng cellphone ko is hindi na talaga nag-sit-in. Kaya medyo na-frustrate ako, naggalit ako, pero hindi ko lang pinakita mga Inday. So, yung 10,000 na reward is binigay ko doon sa honest na babae. So, since yung girl is siya man yung nakakuha ng cellphone ko, binigyan ko rin siya ng 2,000. So, yung 10,000, binigay ko yung 2,000 sa isang babae, tsaka binigay ko yung 8,000 sa honest na girl. Which is, supposedly, hindi ko naman talaga gusto sanang bigyan kasi hindi na ako naawa nagsasinungaling. So, ayun mga Inday, kahit na ayaw din tanggapin ng honest na girl yung pera na ibigay ko sa kanya kasi umiyak siya mga Inday kasi ayaw niyang tanggapin kasi hindi daw niya naranasan na magkaroon ng pera na hindi niya tinatrabahuan. Sabi niya, lahat kasi ng pera ma'am, tinatrabahuan ko para ko makuha. Sabi ko, reward mo ito at worth it ito para sa'yo kasi yung honesty ang tinatrabaho mo. Na willing kang masira ang relasyon niyo as a friend para lang sa tama. So, keep this kasi nag-working student siya doon sa school na yung mga Inday. May tuition pa rin siya. So, binigay ko talaga sa kanya, pinilit ko ibigay sa kanya, umiyak siya kasi daw, nasulusulan daw yung ilang buwan na, tuition niya. And pagkuha ko sa cellphone ko mga Inday is wala na siyang SIM card. Ito yung cellphone ko na binili ni Eric sa akin. Kakabago-bago lang po talaga. Ayan tingnan niyo. Kakabago-bago po talaga yung bili ni Eric sa akin. Tapos mawala. Tapos kinuha agad yung SIM card. Hindi ko na ma-reach yung cellphone ko. Ayan. Si iPhone 14 Pro Max, napakamahal. Latest phone. And sino ba namang hindi makaka-interest kapag ikaw ang nakakita nito or nakakuha nito, diba? So, ayun mga Inday. Tapos, yung profile namin is ito yung profile namin ni Eric. Ayan. Ito yung profile namin ni Eric.
So, very obvious talaga na sino yung may-ari ng cellphone. Pero kinunan talaga ng SIM card. Tapos, tinawagan ko yung uncle ng babae na naghawak sa cellphone ko kasi nalaman ko na galit daw. Bakit daw binigay ko yung reward doon sa babae na hindi pala siya nakakita. Sabi ko, sir, ayun, nagalit naman ako mga inday kasi pinagalitan niyo yung babae na binigyan ko ng reward. Bakit daw siya ang binigyan ko? Hindi daw yung, yung babae na nakakuha ng cellphone ko. Sabi ko, sir, bakit ko naman bibigyan ng reward yung pag-umangkon mo? Siya man ang nagkakuha sa akin cellphone pero hindi man siya sa akin. Hindi man niya binigay sa akin. Hindi man siya nag-contact sa akin. Tapos, may nalaman pa ako na pag napaayos niyo yung cellphone ko, siya na yung magamit para at yung cellphone niya, bibigay niya sa'yo. Yung nalaman ko dun mga inday, ganun, nagalit ako. Tapos sinabi ko sa kanya, alam niyo ba sir? Kayo yung matanda, kayo yung sa niece niyo mga inday. Ikaw yung mas matanda, kayo yung mas matanda. Dapat kayo yung nagpangaral ng mabuting asal sa mga kababata sa inyo, mga anak niyo, or mga ba yan? Kasi bakit wala na ang SIM card? Kung kayo na lang nakapulot, bakit wala na SIM card? Bakit nyo kinuha yung SIM card kung may positive na ba kayo? May positive kayo na isa ulit talaga yung cellphone ko. Bakit nyo kinuha ng SIM card? Sabi niya, ay naku ma'am, hindi, wala na yung SIM card yung kami nakakuha. Imposible! Wala na yung SIM card. Tapos, imposible kaya na ibang tao yung nakakita ng cellphone ko. Tapos, kinuha lang yung SIM card. Tapos, binalik. Tapos hindi na kinuha, tapos iba na yung nakakuha. Imposible, di ba? So, ayun mga hindi, nagalit talaga ako, pero nagpapasalamat din ako kasi sa mahal ng cellphone na itong mga inday, may tao pa rin nagmamalasakit. Importante kasi itong phone na ito mga inday, kasi bigay ito ni Eric, first iPhone na bigay ni Eric sa akin, ang sobrang mahal, and lahat ng mga photos, mga transaction namin, andito sa phone na ito. At hindi ko alam kung para talagang ang phone na ito mga inday is connected na sa bituka ko. Kaya ganun ako nasaktan nung nawala ito. So nagpapasalamat ako sa mga Good Samaritan, especially you Rose Moterde, na willing mong isakripisyo yung friendship nyo para lang sa tama. So, maraming salamat, Rose, at keep the good work. And sa mga tao man dyan na hindi honest, sa mga tao man dyan na may mga dark side or may mga puso na gustong maangkin yung hindi sa kanilang bagay, maawa naman po kayo. Sana po, wag niyo po yan gawin. Kung may plano man naman po kayo, wag niyo pong gawin kasi hindi po yan tama. Sana po nakakatulog lang kayo, nakakatulog lang kayo na sa konsensya ninyo, or may konsensya ba kayo? Yung mga inday, ito lang po yung pananawagan ko sa lahat na gawin po natin ang tama. Kasi kapag bumagawa po tayo ng tama, 2 times, 3 times, balik po natin ng Panginoon yun. So sinabi ko yan sa kanila, sa girl na nakakuha ng cellphone ko, na do the good work to other, because God knows and He will do it back to you. More than. Maraming salamat po and God bless. Sa Eric na tutulog. Ay, nakagising.